So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel, Facebook page na rin. So ngayong araw na to mga katropa, pag-uusapan natin ito ngang babuyang walang amoy. Bababuyan walang amoy tour tayo dito sa farm. Ayan. So ano nga ba yung mga elemento para magkaroon ng isang simple pero maganda at komportable na babuyang walang amoy? Tara guys, pag-usapan natin, himay-himayin natin yan. Lalong-lalo na dun sa mga katropa natin na papasok pa lang sa negosyo ng pagbababuyan, paano ba tayo makakatipid? At paano ba natin magagamit ng gusto yung mga resources natin na available sa ating kapaligiran para makagawa tayo ng isang babuyang walang amoy na mura na, convenient pa. At syempre, magiging mas mabilis yung paglaki ng mga alaga nating mga baboy. So tara guys, pag-usapan natin yan. Sabi nila guys, maraming mga elemento para mabilis na lumaki ang mga alagang baboy. Kabilang na sa mga elemento, syempre yung pakain sa baboy. Ang pakain sa baboy talagang malaki ang naitutulong para lumaki yung ating mga alagang baboy. Ikalawa naman, sabi nila, right management. Right management, kabilang na dyan yung mga vaccination program na dapat nating ibigay sa ating mga alagang baboy at yung tamang pag-aalaga sa ating mga baboy. Proper routine, na dapat natin gawin sa ating baboyan. At syempre, yung ikatlong elemento naman is yung kulungan mismo ng baboy. Dapat komportable sila. Kaya nga guys, dito sa baboyan na titingnan natin ngayon ay syempre magtutour tayo at iisa-isahin natin ano ba yung mga elemento na kailangan para sa isang baboyang walang amoy para at least maging convenient sa mga bagong mga magbababoy na gustong pumasok sa negosyo ng pagbababoyan kung sakaling magpapagawa kayo ng ganitong kulungan o kahit na simpleng kulungan lang base sa resources na available sa inyo. So pag-usapan muna natin guys yung sukat. Bago kayo magpagawa ng isang baboyang walang amoy o kahit na yung baboyan na gusto ninyo, pinapangarap ninyo, ay kailangan yung sukat alam ninyo. Kailangan nyo munang i-define ano ba yung klase ng baboy na aalagaan ko. Kung gusto ko ba ng patiner, kung gusto ko ng inahin, kung gusto ko ng boar o dumalaga man yan. So dito sa baboyang walang amoy ngayon is patiner yung inaalagaan baboy. At sa bawat patiner na inaalagaan baboy, ibig sabihin mula piglets, palalakihin at gagawing pangbenta sa merkado, dapat mag-allocate tayo guys ng 0.85 square meters hanggang 1.2 to 1.5 square meters. Sapat na yan para yung mga alaga nating baboy hindi magsiksikan sa kulungan at lumaki sila, mapalaki natin ng hanggang 100 kilos o higit pa. Yung 1.2, 1.5, okay na yan para sa sukat na 100 kilos o 10 to 15 kilos yung mga alagang baboy. Ibig sabihin kung talagang gusto mo ng magandahang pag-aalaga, maramihang aalagaan na baboy, dapat mag-allocate ka na ganung sukat para sa bawat isang baboy. Paano kung 10 baboy yung aalagaan natin? So kung 10 baboy na piglets, gagawin natin patiner, patatabayin natin, palalakihin natin. At least 10 square meters yung i-allocate natin hanggang 12 square meters. Sapat na yan para hindi magsiksikan ang ating mga alagang baboy at syempre, mabilis silang lumaki at magkaroon sila ng proper hygiene. So, simulan naman natin dito guys sa pintuan ng baboyang walang amoy. Dito sa pintuan ng baboyang walang amoy, may option tayo guys. Pwedeng bakal na ganito o pwede rin naman kahit yung mga kawayan lang na simple. Pwede natin gawing pinto. Depende yan sa ating budget guys. Ang importante, hindi makalabas yung mga alagang baboy. So, sukatin natin ito guys. Ito, sa atin, ganito yung sukat, pero sa ibang baboyan, nasa sa inyo na guys. As long na hindi nakakatalon yung baboy, ligtas yung baboy. Ang kahalagahan lang naman na ito guys is para hindi makawala yung mga alagang baboy. So para sa atin, sapat na to para at least hindi makatalon yung mga baboy. So ito guys, may sukat na. Ayan. 50. Ayan. O kaya, ito. 21. So kung may metro kayo, sukatin nyo ng ganito. Usually, merong mga ibang baboyan na nagsusukat pa ng 0.6 o 60. Yung mga yon sapat na para sa mga inihing baboy. Pero itong 50, okay na to para makalabas yung patiner, lalong-lalo na kapag tumimbang na to ng mga 100 kilos.
after 4 months o 3.5 months na pag-aalaga. Ang taas niya naman guys ay 70. So, okay na yun guys. Remember, etong 70 na pinag-uusapan natin, ito lang yung nakaangkla dito sa mismong pintuan. So, kung susumahin natin, pagdating galing mismo sa flooring, isaabot pa to ng 3 feet o 90. Mula flooring, 3 feet hanggang 3 feet o 90. So, mula flooring dito sa loob ng baboyan. By the way guys, ito day 16 pala ng pag-aalaga nitong mga baboy na itong nagagawing fattener. Ibig sabihin nito guys, nag-age na itong baboy ng 60 days old mula ng pagkapanganak. Pagkawalay naman guys is 16 days old na sila after ng pagkawalay. So ibig sabihin pagkawalay galing sa ibang baboyan kasi 45 days sila kinuha. 45 days na ang age nila bago sila kinuha sa ibang baboyan. Pero usually, nagwawalay talaga from birth is 28 days o 30 days nagwawalay na sa inahing baboy. Pero walay galing sa ibang baboyan papunta dito 45 days. Yung 45 days sapat na yon para at least pakita natin yung baboy na healthy, malusog, masigla at malakas. Ito na, balikan lang natin guys yung topic sa baboyang walang amoy. Ito naman, pagdating naman guys sa poste ng baboyang walang amoy, nasa sa inyo na, pwede namang kawayan lang kung wala pa kayong budget. Ito guys, yung iba nga, ang haligi talagang pulido na konkreto, di ba? Pero ito, ginamitan lang guys ng PVC, tapos binuhusan lang para at least mas makatipid. So ito, sapat na, since hindi naman ito pang malakihan na big time na piggery. So ayos lang to. Sulit na tong mga ganito. Tapos syempre, eto, paggawa na ito, may mga bakal to sa loob. Pero hindi ganun kalalaki ng bakal. Yung mga ganito na bakal, ayos na yun guys para at least yung mga alaga ninyo, hindi na makawala sa kulungan. So puntahan naman natin dito guys. Pagdating naman dito sa gilid, ayan, etong mga ganito na dingding, nasa sa inyo na guys, may option kayo. Pwedeng bakal yung gamitin ninyo para lusutan yung hangin. May option din kayo guys na pwede na yung mga kawayan, mga kahoy yung gamitin ninyo na pagsasama-samahin para at least mas makatipid kayo. So, depende sa budget ninyo, depende sa kulungan na ipapagawa ninyo. Nasa sa inyo yung final na pag-uhusga mga katropa. At ito naman, pagdating naman dito sa pinaka-frame ng bubong, usually sabi nila magastos daw. Totoo na magastos ang magpagawa ng babuyan ngayon, kahit na sabihin mo simpleng babuyan lang yan, gagastos ka talaga ng mga 5,000 to 10,000. Pinakasimple na yun guys at maliit lang yon. Lalong-lalo na kung hindi ka nagbabayad ng labor. Pero kung nagbabayad ka guys ng labor, mag-budget ka na ng mga 25 to 30k. Sabihin mo, ang laki naman yan kabady. Totoo po na malaki kasi magastos na ngayon ang magpagawa. Lalong-lalo na sa materyales pa lang, tunay talaga na mapapagastos ka. Kaya nga importante na tayo mismo sa sarili natin mag-evaluate kung ano ba yung mas kailangan natin, ano ba yung kailangan natin pagkagastosan. Ang importante kasi sa babuyan, katulad nitong baboyang walang amoy, maging safe, maging ligtas yung ating mga alagang baboy. Hindi lang dun sa mga kawatan sa ating lugar na nangunguha ng mga piglets, kundi ganun na rin guys sa klima. Alam naman natin na biglang umuulan, biglang humahangin ng malakas, so at biglang bumabagyo. So importante na kailangan laging safe ang ating mga alagang baboy. Dahil alam natin, hindi biro ang puhunan na pinapalabas natin sa bawat piglet na inaalagaan natin. Ito naman guys, pagdating naman sa bubong, may option kayo na yero yung gamitin. May option din kayo na pawid sa wall o kung ano man yung komportable kayong gamitin sa inyong baboyan. Mas nakakatipid kung yung galing sa puno ng nyug yung gagamitin ninyo, mas makakatipid kung yung mga native na available na sa inyong lugar, sa inyong bakuran, ang gamitin ninyo. Ngayon, kung talagang may budget kayo, pwede kayo guys maglaan ng pondo para sa bubungan ng inyong baboyan. Katulad nito guys, ang isang yero na katulad nito, maaaring magkahalaga ng 800 to 900 pesos sa bawat isang sim o yero. Halimbawa guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Katulad nito, 10 o siyam na yero. So, ibig sabihin pala, 9 times 9, ibig sabihin 8,100 sa yero pa lang, hindi pa kasama yung frame. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, ang pagpapagawa ng babuyan, parang pagpapagawa na rin ng bahay. Hindi simple ang gastos, di ba? Ibig sabihin, sa yero pa lang nito, 8,000 pesos na. Kaya, importante na tayo mismo talaga, pinag-iisipan natin, pinag-aaralan natin, wag sulong ng sulong, pag
i-budget muna natin ng mabuti kung magpapagawa tayo ng kulungan. Ilang baboy ba muna yung dapat nating alagaan bago tayo magpagawa. Tapos eto guys, dito kapag may kulungan ng baboy na katulad nito, importante din guys na nagpapagawa tayo ng kainan nila. Tapos, lagyan natin guys ng provision na doon sa kainan nila, pwede tayong maglagay ng pig drinker. Kung wala naman tayong budget pa na magpalagay guys ng pig drinker, dahil sa bawat pig drinker na pinalalagay natin, ang budget dyan guys halos 300 pesos. Kung ang maggagawa sa atin ay yung certified plumber. So, medyo magastos yun, di ba? Kaya important, syempre, iba pa yung tubo-tubo na gagamitin natin. Kaya, dahan-dahan, pa konti-konti, budgetan natin. So, eto, maglagay tayo ng provision para sa pig drinker. At eto nga, wastong sukat na to guys. Actually, ang pwedeng alagaan dito sa bawat isang butas na to, 3 hanggang 5 baboy. Maximum na yung 6 sa bawat isang kulungan na katulad nito. So, puntahan naman natin guys dito. Isa pa sa mga elemento ng baboyang walang amoy, kahit nasabihin mong walang amoy. So, saan napupunta yung dumi ng baboy? Eto, maging responsible hog raiser tayo. Kahit sabihin backyard ka, maging responsable tayo sa ating kapaligiran. Kaya importante guys na meron tayong ganito. Eto guys, kailangan importante na meron tayong ganito. So, wala po dito si Eugene Domingo, yung ang babae sa septic tank. Pero, eto guys, septic tank nitong baboyang walang amoy. So bakit ba, tanungin natin, bakit merong ganito? Eto guys, yung provision, nalalagyan natin sila ng bukasan. So magkakaroon pa ng semento na may pwedeng hawakan para bukasan. So pwede nating tanggalin anytime pag puno na, pwede nating tanggalin yung dumi ng mga baboy. So eto, kapag magpapagawa kayo ng septic tank ng inyong baboyan, kailangan may option din kayo na katulad nun. So, ito guys, yung sum up ng ating topic tungkol dito sa baboyang walang amoy. So, day 16 na netong mga baboy. Ipakita ko lang sa inyo. Ayan. So, pasensya na kayo guys. Pasintabi dun sa mga kumakain. Medyo marumi yung baboyan ngayon kasi halos tanghali. So, mamaya naman, lilinisan din to. Ayan. So, eto, malalaki na yung baboy. Magaganda na yung kanilang mga timbang, magaganda na yung kanilang katawan. Ang laki guys ng improvements nila simulan yung dumating sila at syempre, eto nga mga alagang baboy na to, ang kinakain ay bimig. Ayan, talaga namang kitang-kita rin ang resulta sa katawan nila. Magaganda at malalakas, masisigla ang mga alagang baboy. So guys, okay na? So guys, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa Kabady Mo Ko YouTube channel. Sama-sama tayong matutong magnegosyo at umasenso. Dito sa baboyang walang amoy, kailangan importante pag-isipan nating mabuti kung magpapagawa tayo ng kulungan. Alaming mabuti, ilan ba yung kaya nating tustusan sa mga alagang baboy. Dahil sa pag-aalaga ng baboy ngayon, halos 11,000 to 13,000 ang magagastos mo sa isang piglets kasama na yung pagbili ng piglets kung gagawin mong patabaing baboy. Kaya importante pag-isipan natin mabuti ang pagpapagawa ng baboyang walang amoy para at least hindi masayang yung resources natin at matustusan natin yung pangangailangan ng ating mga alagang baboy. So yun lang mga katropa, maraming salamat at paalam.